dearest Heavenly Father, will open our minds and that He will bless us and protect us from the forces of evil. In the name of our dearest Jesus, let us pray. Father, dearest, in the name of our dearest Jesus, once again I pray, bind the power of darkness, cast out unbelief, and those from my dearest fellow countrymen, let them believe. Bless them with the word, Lord. I pray in the name of Jesus. Help me bring for thy message. In the name of our dearest Jesus, amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Be seated, please, my dearest brothers and sisters. Minamahal, ang Biblia nagsasabi, when the Lord is about to come, times will be perilous. Mapanganib ang panahon. Delikado ang panahon. Totoo, minamahal. Unang-una, bilang parusa sa mga tao na ayaw tumalima sa kanyang salita. Upang mapilit sila hanapin ang katotohanan. Dahil ang mabait na Diyos ay kaya magligtas sa mga taong naniwala at nagtitiwala sa Kanya. Upang mapatunayan ng mahal na ang mga reliyon, imbento ng mga tao, doktrina ng mga tao, walang kabuluhan, walang mabuti na ibibigay sa hindi magkakatulong sa mga tao. Even since the time of Moses, King Hezekiah, King David, ang mga reliyon ay naging baliwala. Ang mga kaharian, mga tao na umasa sa mga reliyon, naging biktima ng manlulupig, ng walang habag ng mga tao. Kapag-habag ang mga taong makadiyos, ngunit iba ang pinaniwalaan, hindi ang mabait na Diyos sa langit na makapangyarihan, kaya puksain ang kanyang mga kalaban ng kanyang mga tao na nagtitiwala sa Kanya. Kaya makita po natin, minamahal, dito ating basahin sa 2 Kings chapter 18. Verse 11 up to 17. Can you read it? Ikalawang mga hari, kapitulo 18, versikulo 11. At dinala ng hari ng Assyria ang Israel sa Assyria at inilagay sa Hala at sa Habor, sa ilog ng Goson at sa mga bayan ng mga Medo. 12. Sapagkat hindi nila sinunod ang tinig ng Panginoon nilang Diyos, kundi kanilang sinalansang ang kaniyang tipan, ang lahat na inutos ni Moses na lingkod ng Panginoon at hindi dinig o ginawa man. Lahat magsabi, praise the Lord. Minamahal, ito'y napakahalaga because times are perilous. Our dearest Jesus is coming. Mapanganib panahon, ligligin ang buong daigdig. Mga bansa laban sa bansa, mga tao na walang Diyos, lulusob sa mga may Diyos, ngunit mga Diyos-Diyusan ang inaasahan, hindi sumusunod sa ipinag-uutos ng mabait na Diyos. Katulad dito, lumusob ang Syria sa pamagitan ni Haring Sennacherib. Linusob ang Juda dahil ayaw sumunod sa inutos ng ating mabait na Diyos sa pamagitan ni Moses. Ngayon, lulusob ang China, lulusob ang Russia, lulusob ang mga baliw ng mga demon possessed ng mga Abu Sayyaf, mga rebelde,
mga terorista, manlulupig, walang awa, pinapatay mga bata, binubumba mga bata, walang kasalanan, mga demon possessed, mga rebelde, ibirip, mga demonyo, mga pusis ng demonyo, walang awa. Hati ng bansa, gawin ng Mindanao. Sino pabago ng Mindanao? Huwag ibago. Hindi tayo mga duwag. Tayo magtuguman laban sila sa pangalan ng Diyos. Hallelujah! Praise the Lord! Ibig mag-put up ng kaharian ng katulad ng batas ng Arabia, ang turo ay makadyablo, mag-Bible study ka lang, pugutan ka ng ulo. Yan ang final. Papayag ba kayo? Mabuti ba maglalaban sa pangalan ng Diyos? Hindi magtagumpay, manapantay sa Diyos na buhay. If God be with you, who can be against you? Walang magtagumpay na mga demonyo. Kung sino nagluwag, sabihin niyo sa akin, hallelujah, ipaglaban ko ang Mindanao sa pangalan ng Diyos. Kayo minamahal, our dearest brothers, Muslims in Mindanao, kaya mga governors, congressmen, BIOS, huwag kayo magpadaya, magpaloko sa mga terorista. Ibig katakutin, mawala ng eleksyon, wala ng karapatan ang mga tao sa Mindanao, mga Kristiyano, mga Muslim, pumili na kailang ibig, mangunas kanila ng mga government officials, wala ng politika, ma-wipe out ang politika kapag ang terorismo ang maghari. Huwag kayo magpa-terrorize, huwag kayo magpatakot, labanan sa pangalan ng Diyos. Hallelujah, praise the Lord, be present, hallelujah, mga demonyo, be present in Jesus' name. Hallelujah. Malalaman nila may Diyos na totoo, may Diyos na pagpangyarihan, ang Diyos hindi pabaya, siya mabait, ipagtanggol ang manak niya, nagtitiwala sa Kanya. Hallelujah. Ngayon makikita kung sino ang nasa Diyos, ang wala sa Diyos. Ang aking Diyos ay Diyos-Diyosan, aking Diyos ay pagpangyarihan, tungkol ko sa panalangin sa pangalan ng Diyos. Hallelujah. With my faith in God, I can even wipe out Russian communism, Chinese communism, North Vietnam, North Korean communism, all the ism, Satanism, it can be wiped out without in the name of Jesus. You can wipe out communism. I said, headline in the newspaper, 1987, buong mundo na wipe out of communism. I declared wipe out communism in the name of Jesus. If I'll say terrorism, rebellion will be wiped out in Mindanao, it can be wiped out in the name of Jesus. The trust. Ang layunin, bakit? Tirlos. Ang panahon, kung malapit na magbabalik ang mabait ng Diyos, ayaw niya maraming itapon sa impyerno, sa karagatan apoy. Ibig niya ligligin ang buong mundo upang hanapin ang katotohanan, hanapin si Kristo ang buhay, dahil siyang daan, siyang katotohanan. Isang sabi siya, I am the way, the truth, and the life. Nobody cometh unto the Father but by me. Kung totoo ang mga mga tao, ang pinagmamalikin lang riyon, turo ng mga magdaraya, mga taong dinadaya ang buong mundo, hawakan sa liig ng mga tao. Nagpunta pang reliyon upang hawakan ng mga tao sa liig nila. Katulad sa China, ang mga Diyos nila, mga nununo nila, sila Buddha, nilululot mga tao na to. Anong ginawa ka doon, mga taong manlulupig? Ang buong China, hinawakan sa liig. Ang mga tao, mga bata, magprotesta. Gusto ng demokrasya, pasagisan ng mga tangke. Pagprotesta lamang, papatayin. Bakit? Walang Kristo. Nasa ang demonyo, komunismo, satanismo, demonyo, sa pangalan ng Diyos. Imagine, ang Taiwan, mga kapatid nila, lulusubin. Kapatid nila, mga Chinese, kapwa Chinese, lulusubin ng mga nuclear weapons nila. Tayo pa kaya dito, hindi lulusubin? Kayang-kaya tayo pag wala tayong Kristo, wala tayong pananampalataya sa Diyos, sa pangalan ng Diyos. Hallelujah! Praise the Lord! Kaliwat kanan,
Ang problema, inumpisahan sa pinatubo, walang nagawa ang mga factory ng Rebulto. Millions na mga Rebulto ay nasa Pampanga, Tarlac. Anong nangyari? Tawag ng tawag, Panginoong Diyos, San Pedro, San Pablo, Santa Maria, Santa Juana. Anong nangyari? Lalong tinakpan ng lahat ang mga halos ma-wipe out ang Pampanga at Tarlac. Dumising na kayo! Gising na kayo sa katotohanan! Wika! Walang pinel pahabak kay mga demonyo na yan sa pangalan ni Jesus! Akala ko yung mga Diyosan makatulong sa mga tao. Ang ibig sabihin, ang sarili matulungan. Natakot pati mga Rebulto, natakot sa mga lahar. Tingnan po ninyo, dumaan kayo patong sa Bacolor, nag-akyatan ng mga Rebulto nasa tabi ng kalsada. Iniwan ng mga bahay. Iniwan ng mga tao, nangamatay mga tao, walang nitulong ang mga Rebulto. Mga Diyos-Diyosan, mga demonyo! Wika! Gumising na tayo! Linuloko tayo! But, if you're going to believe the gospel, the power of God unto salvation, when you receive the Spirit of the living God, for a man must have the Spirit of the living God. You have the fruit of the Spirit, the 9 gifts of the Spirit, you have the Spirit of the living God. You can overcome the devil. The devil cannot overcome you. The killers, the murderers, the rapists, lahat ng uri ng kasamaan, hindi magtagumpay laban sa iyo kay Kristiyanong may Kristo, templo ng Diyos, nagmagbana ng buhay na walang gang. Kung tayo magbubunga ng siyam na bunga ng Espiritu Santo, pag ikaw ay makadiyos, may proof at evidence, karamdaman mong cancer, leukemia, TB, diabetes, mga karamdaman na bunga ng kasalanan ay gagaling na. Pagkatapos mapatawad sa mga kasalanan, ang karamdaman na bunga ng kasalanan ay sigaling. Nagpapatunay na may Diyos na nagmamahal sa iyo, na ang bansyo sa langit naghintay sa iyo. Magkaroon ka ng bunga ng Espiritu Santo, joy, peace, love, temperance, meekness, goodness, long-suffering, gentleness, and faithfulness. Against such there is no law. Kanarinet, laban dito ay walang batas ng kalikasan ng kamatayan. Walang batas ng kalikasan ng kasalanan. Ang tao'y sa batas ng kalikasan ay mamatay. Mamatay ng mamatay, tuloy sa impyerno. Kapag mayroon kang Espiritu ng Diyos at ito'y namunga ng siyam na bunga ng Espiritu Santo, you're over and above the law of sin and death. There is no law. Walang batas na kalikasan sa iyo. Walang batas ng kamatayan. Ang magkalaban mo'y magiging magtatago ng dahil sa takot sa iyo. Magkalaban mo, magtatago ng dahil sa takot sa iyo. Mga rebelde, mga imilait, mga habusayap, mga demon possessed na mga rebelde, walang hiwa, walang awa, pamatay ng kapwa, walang kasama, mga bata, pinumorder. Pag mayroon kang Espiritu ng Diyos, pakita ka lang, nagtakbo ng mga demonyo. Hallelujah, praise the Lord. Bakit natatakot sa iyo yung mga hultapin ng kidnapper, may killer, mga terorista, mga MLF, mga busayap? Bakit? Pag namatay sila, tuloy sa impyerno. Litsunin sila ni Satanas. Ikaw, pag namatay ka, tuloy ka sa langit. Dahil sinabi, in victory, there is death, for me to live is Christ, and to die is gain. Pag kinabahan kamatayan sa tunay na Kristiyano, ngunit ba ikay palakasampan ng pataya, sabihin mo lang, kayo ng mga terorista, mga kidnapper, sa pangalan ni Jesus, manigas kayo. O, mga pulis, hulihin dito. Mga demon possessed, mga terorista, mga mutiler, hulihin ninyo. Ipasok sa krami. Ipasok sa bilanggo at mga tao ito. Walang pag-unawa. Pinagbubumba ng mga bata, mga tao, inosente. Doon, kadugo nila o hindi. Tinuloy mahal, my dear brothers, Muslims in Mindanao, ibig takutin ng mga rebuilding makasarili. Hindi dadaan sa eleksyon, katulad ng China. Nakaupo ang leader ng communism, ayaw ng eleksyon. Sa ibang mga bansa, naghari-hari, walang eleksyon. Nagpahari-hari. Kayo sa Mindanao, ang tatapang niyo mga Muslim, kayo sa Davao, Lanao, Cotabato, Agusan, Misamis Oriental, Misamis Occidental, Zamboanga, Surigao, matatapang kayo magkikiting. Ipagaw niyo ang Mindanao.
ipagpagaw natin mga Mindanao, ang Mindanao, para tayong mga bakla, laban, lusob, lalaban sa pangalan ni Jesus! Di naman mahal. Ating pagbubulay-bulay. Let us comprehend. Study thoroughly. Examine this matter of great importance. Kung i-recognize ang autonomous government, pati Palawan isasama, buong Mindanao, ang mga rebelde, na walang habag, walang awa, anong gobyerno ang ilalagay nila? Di wala ng eleksyon. Kawawa mga gobernador sa buong Mindanao, mga congressmen, mga mayors, wala ng eleksyon. I-appoint talaga yung mga leader nila, i-appoint. Hindi ka magkago against. Kung ngayon, ang ating armed forces, ating mga polis, handa patatapang ng mga sundalo natin, mga polis, ipagtanggol ang demokrasya, ang bansang Pilipinas huwag mahati, lalaban pa nga sa China ang ating bansa, matatapang mga sundalo natin, kanganga. Itadaan sa batas, illegalize ang pagnanasa nila, ang autonomous region, hawakan nila ang Palawan at Mindanao, mayroon na silang legal personality. Ang mga rebelde, hindi na rebelde, pagka mga rebelde, legalized na, i-rise nila mga tao sa Mindanao, pati mga Kristiyano, dahil recognized na, legal na, makakuha sila hundreds of billions na mga kamukha nila mga terorista, ibang mga bansa sa ibang mga bansa. Yung mga demonyo-demoposis ng mga terorista, ibang sa ibang mga bansa, mga terorist. Di lang daang milyon ang mapunta nito. Sa halip, na kaunti ang problema, lalong lalaki. 1 million times sa problema kapag na-recognize na yan, autonomous government, take it over, pag-aralan ninyo! Huwag kayo magkamali. I-recognize ninyo ang moves ng mga rebelde. Wala pang tutulong na ibang mga bansa dahil rebelde pa ang pagtingin sa kanila. Kapag inyong na-recognize yan, na-legalize yan, hindi dadaan sa plebisito dahil takot matalo sa plebisito, lalo na papayag sa eleksyon. Wala nang eleksyon kahit anong pangako, balo ni lahat, walang uhud ba anor. Sa mga taong ganyan, walang kamaradiri, walang uhud ba anor. Kahit kakatain para sa sarili, hawakan lahat ng politiko sa buong Mindanao. Mga Muslim governors, mayors, congressmen, mayors, hawakan sa liig na mga rebuilding, mga terorista, na ilan diyan mga ambisyoso ng mga tao. Ngunit, manampalatay katanggapin si Kristo, ang kapangyarihan ng Diyos. I will wipe out, we can wipe out all the rebellion in Mindanao, the rebels. We can wipe them out, mapalayasan natin ang mga rebelde. Terorismo. Ako'y naghintay lamang kayo lumapit sa mabait na Diyos. Hindi kayo lumalapit sa reliyon. Kayo lumalapit sa Diyos na magkapangyarihan. Kaya kayo magtanggal sa kasamaan. Hindi sa salita, for the kingdom of God is not in word but in power. Ang karin Diyos, hindi salita kundi sa kapangyarihan. May mabuti kang makukuha. May katugunan sa panalangin. Kalutas sa mga problema. Kagaling karamdaman at bunga ng kasalanan. Ang karamdaman ninyo diyan sa Mindanao ay kagaling sa pangalan ni Jesus. Ang aking mabait na Diyos ay may kabutihan ibibigay. Wala ka pa sa langit, parang nasa little heaven ka na. Nasa balit na langit ka na. Malalaman mo ang Diyos pala yung napakabait, makapangyarihan, tumutugon sa panalangin, hindi digi, hindi bato, hindi simento, may puso, ang mga bato simento na libutan ay walang puso. Ang Diyos ay may puso, mabait na Diyos. Hallelujah! Praise the Lord! I-announce ninyo na mahal, ang mga tao ay tanggapin ng Espiritu ng Diyos. Pag-decree ko, minmahal, lahat, iminilip, imahilip, abusayap, magtakbuhan sila hanggang dagat. Wala silang matutulugan sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Hindi ko papayag
I'm against giving an autonomy, provincial government, that the rebels will control Palawan and entire Mindanao. I disagree. 100%. 1 billion times I disagree. In the name of Jesus. Lahat ng mga Kristiyano sa Mindanao tatanggap sa Espiritu ng Diyos through the gospel during our crusade. Kaya minamahal, itatanong ko sa inyo, kayo may mga relihiyon, Baptist, Methodist, Episcopalian, lahat, kay Manalo, Roman Catholicism, kaya ba na ipagtanggol ang Mindanao at Palawan sa mga rebelde, sa mga terorista? Anong ginagawa ninyo? Maagaw na! Anong ginagawa ninyo? Hindi bali maagaw ng mga kampo ni Satanas? Maagaw ating minumahal magkababayan? Maalipin, ma-enslave ng mga terorista? Kaysa mapunta sa katotohanan? Ayaw ninyo mapunta sa katotohanan kay Jesus Crusade? Ayaw ninyo? Hindi na bali? Anong klaseng pag-ibig yan? Wala kayong pag-ibig! Wala kayong kapangyarihan sa pangalan ni Isa! Inyo bang ipipilit na kayo nasa katotohanan? Kung kayo nasa katotohanan, ang katotohanan nasa Diyos. Sino ang katotohanan? Si Kristo. Si Kristo ay makapangyarihan! Ang power! For the Lord has given us the spirit of power, spirit of love, and a sound mind. 2 Timothy chapter 1 verse 7. When you are a Christian, you believe the gospel, you have the spirit of God. You can triumph over Satan and Satanism, over Satanism, over terrorism. No one can scare you. No one can cow you. No one will triumph over you because you have the power in you from God to tread on serpents and scorpions and over all the powers of the enemy, and nothing shall hurt you because you are a child of God. You are the temple of God. Hallelujah. Praise the Lord. You need the Spirit of God. You need power when you listen to the gospel. Lahat ng mga tao sa Mindanao magkatanggap ng Espiritu ng Diyos. Espiritu ng Diyos. Linalabanan nila ang nangaral ng Ebanghelyo upang lukuhin ng mga tao, hawakan sa liig ng mga terorista, hawakan sa liig ng ibinilip, ibaliip, ng abusyap, hawakan sa liig ng mga tao upang maghati sila. Ang mga tao ay Bible study lang, pugutan ng ulo, walang kadimonyohan yan, hindi, walang kwenta yan. Hallelujah, praise the Lord. Linuloko kayo ng mga proses ng demonyo ng mga tao, mga rebelde, mga terorista. Dito, hindi panluloko. Maniwala kayo krusada, matanggap niyo kapangyarihan. Puribat ebidensya ang karamdaman ninyo na bunga ng kasalanan kagaling kay puribat ebidensya na kay akit sa langit magbabada ng buhay na walang hanggan. Hallelujah, praise the Lord. Can we read it? From the book of 2 Timothy, chapter 1, verse 7. For God hath not given us the spirit of fear, but of power, and of love, and of a sound mind. Minamahal, sabi ni Haring Sennacherib, kayo ba'y magmalaki sa inyong Diyos? Kaya kayo tanggol? Ang daming mga bansa aming winasak ng aking tatay. Tumatawag sa mga Diyos-Diyosan nila. Hindi kaya ng Diyos-Diyosan nila, ng Diyos nila. Hindi sila nagpagtanggol, nawasak ang mga syudad, lahat ng mga Diyos nila nawasak. Iminamahal lahat ng mga bansa doon na tumatawag sa Diyos sa pamagitan ng mga revolto trilyon, winasak lahat ng mga hari kasama ni Haring Sennacherib.
Kaya liit-liit ang Juda, iniinsulto pa si Haring Hezekiah. Hindi ka kaya ipagtanggol ng mga Diyos mo, ng Diyos-Diyosan ng Diyos mo. Walang Diyos na makaligtas sa aking kamay, sabi ni Haring Sennacherib. Ay kinagtutukoy yung mga Diyos-Diyosan. Ang Diyos mo, pag ikaw ay tunay na Kristiyanong tunay, ang Diyos mo ay nasa puso mo, siya ay nasa langit. Hindi revolto, hindi nakikita ang Diyos, for God is Spirit. Minamahal, umiyak si Haring Hezekiah. Mahal na Panginoon, patawarin mo kami. Dahil sinabi ng Diyos, kaya linusob sila ng hari ng Syria dahil hindi sila sumunod sa utos ng mga Panginoon. Sila lumot sa mga revolto. Nagalit ang mabait ng Diyos, kaya linusob sila. Kaya kung lusubin tayo ng China, ng Russia, at mga rebelde, mga turista, terrorist, dahil hindi tayo sumusunod sa utos ng Diyos. Dinaya tayo ng mga reliyon galing sa mga ibang bansa. Ang layunin upang tayo maagaw nila. Kahibangan, ang pagkamurun, walang kabutihan na kukuha for 2,000 years, for 450 years, mula nung sinakop tayo ng mga religious na mga tao galing sa Espanya at Roma, dala-dala mga rebulto, mga espada, kapag hindi nakakuha ka sa Diyos-Diyosan, sa rebulto nila, sa espada ka kukunin. Kaya pinagpapalay nila si Rizal, si Burgos, Gomez at Zamora, sila Del Pilar, sila Andres Bonifacio, sila Ginaldo, lahat ng mga katipunir, mga Pilipino, ayaw magpasakop sa Roman Catholicism ng mga Kastila. 450 years ago, 100 years ago, pinagpapatay ang ating mga lolo't mga lola. Bakit tayo naniwala sa mga kademonyan na turo nila patungong impyerno? Ang paglulod sa ributi, paglulod kay Satanas, nasa Biblia yan. Ang paglulod sa ributi, paglulod kay Satanas, yan patubong. Malalaman mo, sabihin mo, ito ang katotohanan, nasa katotohanan yan. Ipagtagulo niyo ang Mindanao, kayo na umasa sa mga ributo, ipagtagulo niyo ang Mindanao, ipagtagulo niyo. Nabulusog na. Ipagtagulo niyo ang Pilipinas sa China. Nalusob na. O sino sabi, ipagtagulo niyo? Akong sabi, ipagtagul ko, pag kayo naniwala sa pangalan ng Diyos. Hallelujah! Praise the Lord! Sinasabi ko, minmahal, bago yan, basahin, read it. Ikalawang mga taga-kronika, Kapitulo 32, versikulo 13, 14, 15, at 21. Hindi ba ganyo nalalaman kung ano ang ginawa ko at ng aking mga magulang sa lahat ng mga bayan ng mga lupain? Ang mga Diyos ba ng mga bansa ng mga lupain ay nakapagligtas sa anumang paraan sa kanilang lupain sa aking kamay? Sino sa lahat ng mga Diyos ng mga bansang yaon na lubos na giniba ng aking mga magulang nakapagligtas ng kanyang bayan sa aking kamay upang kayo mailigtas ng inyong Diyos sa aking kamay? Kaya tuwag nga kayong padaya kay Ezekias, ni kayatin kayo ng ganitong paraan, ni paniwalaan man ninyo siya, sapagkat walang Diyos sa alinmang bansa o kaharian na makapagliligtas ng kanyang bayan sa aking kamay at sa kamay ng aking mga magulang. Kasino pa nga kaya ang inyong Diyos na makapagliligtas sa aking kamay? Versikulo 21. At ang Panginoon ay nagsugo ng isang anghel na naghiwalay ng lahat na kapangyariang lalaking may tapang at ng mga pangulo at mga pangulong kawal sa kampamento ng hari ng Assyria. Sagay bumalik siya na nahihiya sa kanyang sariling lupain, at nang siya'y dumating sa bahay ng kanyang Diyos, ay pinatay siya roon ng tabak nang nagsilabas sa kanyang sariling tiyan. Let's pag-sabi, praise the Lord! Tingnan mo, minamahal, ang mayabang na hari ng Syria, si Sennacherib. Ang pamatay sa kanyang anak. Ang pamatay ng mga sundalo niya, isang anghel lamang. Isang anghel lamang. Isang anghel. Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Halos maubos ang mga sundalo ni Haring Sennacherib. Sabi ko, lulusob ang China, North Korea, Russia. Maraming na naginip.
Warning! Naagaw daw ang ating bansa. Naghari ang mga komunista dito. Bakit? Sabihin ninyo, bakit hindi mo sinuway? Bakit tinapasok mo sila rito? Sinabi ko naman, ulitin ko. Ang layunin ng mga salot na ito ay upang ang lahat ng tao'y hanapin si Kristo ang katotohanan, ang mahal na Panginoon. Dahil Diyos ay totoo, kaya kayo magtanggol sa magkalaban. Walang mga demonyo magtagumpay laban sa iyo pag kayo nasa katotohanan. Ulit-ulitin ko, pag kayo nasa katotohanan, walang mga demonyo magtagumpay laban sa iyo sa pangalan ni Jesus. Pag ang ama mo ay ang Diyos, ang mahal na Panginoon Jesus na bayubay sa Kalbaryo. Sinabi ni Biblia, kung ang anak ng mabait na Diyos ibinigay para sa atin sa krus ng Kalbaryo na bayubay, namatay alang-alang sa ating kaligtasan, anong bagay na hindi niya ibibigay sa atin? Ipagtanggol ka sa pagkalaban mo, hindi ibibigay sa iyo? Hindi ibibigay dahil wala ka sa katotohanan. Kayo bang nangaral ay wala? Sinisikin ninyo, inyong pinaasa mga tao, kaya ligtas sa impyerno, ligtas kami ng Diablo. Minamahal na mga leader, mga reliyon, mga sikta, ang ibig sabihin, kaya niyo ligtas sa kamay ni Satanas sa impyerno? Hindi niyo kaya ligtas sa drug-addiction, sa mga huldaban, kidnapper, mga rapist, mga karamdaman, na bunga ng kasalanan? Bakit ka nangangaral ng Ebanghelyo lahat mga sikta sa buong daigdig? Ang inang Diyos ay hospital. Sabi niya, ang Diyos ay manggagamot. Punta sa hospital. Yun pala yung Diyos ninyo. E sabi ko, may Diyos kayo. Ba't kayo punta sa hospital? Di wala kayo ng Diyos? Di na kami yan, ha? Pwede mo lalaman ngayon kaya hindi kayo itambog sa impyerno. Sa karamdaman lang, hindi makuha matugon ang mahal na Panginoon, kaya tugunin ng mabait ang Diyos sa langit sa iyong karamdaman. Bakit? Dahil wala po kayo sa katotohanan. Amen! Hallelujah! Praise the Lord! Aba? Ito ba'y sinasabi ko mga masama? Ito'y mabuti! O pag lahat ay matutuhan ang katotohanan, magkasumpo ng katotohanan. Amen! Natatanggap. Walang makapasok sa isang komunista sa bansang Pilipinas. Galing sa Red China, galing sa North Vietnam, galing sa Russia, walang makapasok. Kung hindi ako naging Kristiyano, mahal, kung walang kapangyarihan sa Diyos, ako'y tatakas pupunta na sa Amerika, o ako'y maghanda ng millions na sandata. Kung hindi ako naging Kristiyano, mahal, nako, tutay, mamatay din ang tao eh. Mamatay din pala eh. Eh, walang Diyos. Kung hindi ako naging Kristiyano, hindi walang Diyos. Lalaban ako ng puspusan, ngipin sa ngipin, gira. Ngunit may Diyos pala. Ako'y naglilingkod ko totoo. May langit, hallelujah! Ako'y umaasa sa Diyos. Walang mga demonyo. Magtagumpay laban sa Kristiyano. May Diyos nasa katotohanan. Walang mga demonyo magtagumpay laban dito. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Mark 16, verse 16, 17, and 18. Ang Kristiyanong niniwala sa Ebanghelyo ni Kristo, nagpabautismo sa pangalan ni Jesus, ang karamdaman ay gagaling, kapangyarihan lalakip sa kanya, magpalaya siya ng mga demonyo. Demonyo, walang balak, walang buto, walang laman, mapalayas mo, tao pa. Katakutan mo ang mga komunista galing sa Red China, sa Russia, sa North Vietnam, imailit, ibinilit, apasayap, makilan mga madirer. Hindi sila magtagumpay laban dito pag mayroon kang Espiritu. Magpapalayas ka sa pangalan ni Jesus. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Minamahal, ang mga Kristiyanong niniwala sa Ebanghelyo ni Kristo, yung Kristiyanong akit sa langit, may tanda, magpalayas ng demonyo, lasunin, kagitan ng asin, tatablan. O sinong kalaban magtagumpay? Mga demonyo lalayas. Ipatong kami sa biskit, gagaling. Isa sa mga tanda na kay Kristiyanong tunay, ipatong mo kamay mo sa biskit, gagaling masakit. Alright. Minamahal, kamera, kindly, ikuan sa crowd. Ang lahat nagpatong ng kamay sa biskit, gumagaling bilang tanda, proiban ay kay Kristiyanong anak ng Diyos na sa kamay.
Yan. Yan, mga Kristiyano, may tanda, may prueba, may kapangyarihan. May prueba, may ebidensya, may kapangyarihan na Kristiyanong anak ng Diyos, tagalangit, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Thank you. Ibig sabihin mo, mahal, kitang-kitang ebidensya. Sabihin mo kayo pupunta sa langit, walang ebidensya, dinadaya mo sarili mo. Sino may sabi? Ang mga kampo ni Satanas, galing sa Europa, nagtuturo na aming reliyon dali ka sa langit. Sila Padre Damaso, Bajilan, Ligaspi, mga pari galing sa Espanya, nagdala ng reliyon, pinagkagasa ang mga babae dito, mga Pilipina, pinagkagasa, pinagpapatay mga Pilipino, pinagpapatay, nagdala ng Roman Catholic religion, pinasabi, totoo. Yun ang pagtanggal ng ating isip, para tayong mga buron. Naku, minamahal. Talagang kawawa. Now is the salvation. Now is the accepted time. Noong panahon na tayo sinakop ng mga banyaga, inagaw bansang Pilipinas, hindi yun ang kaligtasan. May kayo sinilang bininyagan, hindi yun ang kaligtasan. Ngayon ang kaligtasan. Matanggap ang Espiritu ng Diyos upang kayo kaya lumaban sa kasalanan. You do not succumb to the whims and caprices of the devil. You become an overcomer. You'll be converted to Christianity, not through baloney, not through stories for fairy tales, but not with enticing words of man's wisdom, but in demonstration of the spiritual power, so that your faith should not stand in the wisdom of men, in the doctrine of men, but in the power of God. Hallelujah! Praise the Lord! Minamahal, you need the Spirit of the living God. When you tell our dearest Jesus, I need you. I believe in the glorious gospel. Come into my heart. Malapay noon, iniibig kita, ako'y naniwala sa iyo, pumasok po sa aking puso na maraming kasalanan. Malapay noon, ako'y nanampalataya sa iyo. Malapay noon, patawarin mo pa ako sa aking kasalanan sa pangalan ni Jesus. Hallelujah! Tinatanggap kita, malapay noon. Taas ang kamay, minamahal, sa mga television po ninyo, sa mga bahay ninyo. Ipatong kamay ninyo sa TV screen, sa malapay noon, ako'y nanampalataya sa iyo, tinatanggap kita, aking sarili tagapagligtas. Malapay noon, patawarin mo pa ako sa aking kasalanan. Ako'y nagsisisi sa lahat ng aking kasalanan sa pangalan ni Jesus. Malapay noon, iligtas mo pa ako sa po naging mamahal sa buhay sa pangalan ni Jesus. Father, dearest and dear mamahal, dearest Jesus, I beseech all of them. I beseech, I pray for forgiven sins. Make them real Christians by heart and deed and thought, and ever submit in their life. Lord God, I pray in the name of Jesus. Forgive me, my Lord, I pray in Jesus' name. Hallelujah. Make them real Christians. Father, this I pray in Jesus' name. Forgive my sins, O Lord. In Jesus' name, amen and amen. Lay your hands on your TV screens. Ipatong kamay ninyo sa inyong mga television. Kung ano karamdaman mo, minamahal, kapag-itin mo, kung di mo na cancer, na kimiyat, diabetes, goiter, heart disease, pagkabulag, pagkapilay, sabihin mo, demon ng pagkabulag, demons of blindness, demons of goiter, heart disease, cancer, na kimiyat, diabetes, demons of paralysis, kastaw, lumayas ka sakit sa pangalan ni Jesus, in the name of Jesus, demons of purity, sickness and disease, lumayas ka sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, lumayas sa pangalan ni Jesus, be healed, tumalik ka sa pangalan ni Jesus, in the name of Jesus, be healed, in Jesus' name, amen, amen, hallelujah, praise the Lord, be healed in Jesus' name, amen, amen, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Minamahal, we love you so much, but our dearest Jesus loves you more. Dumalo kayo sa aming mga venues, sa services, o pabagkroy pananampalataya, at may kapangyarihan laban sa diablo, laban sa satanismo, sa terorismo, walang magtagbayal laban sa iyo. Ika'y managumpay na Kristiyano, akit sa'yo'y magmamana ng buhay na walang hanggan. Hallelujah! My dearest dear countrymen, we love you so much, but our dearest Jesus loves you more. Mahal namin kayo, minamahal, kahit sino ka. Kahit sino kayo, minamahal. Iniibig po namin kayo, minamahal, our beloved Pastora, my dearest wife. Panginoon, malapay ng mami naman, pansamantala po habang inaawit ang awitin yan, ang iyo po bang lingkod ay tunay na nagagalit na sisiyahan sa patanggal sa mga oras na ito, sa kabila po ng kaguluhan na meron sa ating kapaligiran sa buong bansang ito,
ay nariyan pa rin po ang mga salita ng Diyos na nagbibigay buhay at kalakasan sa bawat mamamayan ng bansang Pilipinas. Mga minamahal, ang Diyos po ay hindi nagtatangi. God is not a respecter of persons. Sa dako po ng Hong Kong, meron po tayong mga kababayan, mga OCWs, mga DH po doon na talagang maraming kinakaharap na problema. Sa unang araw na ating krusada sa Hong Kong, isang kababayan po natin ang tatalo na sa 20th floor. At nung araw na yan, ginanap ang unang araw ng krusada sa dakong yan. Tatalon po siya sa bintana sa napakalaki, sa 20th floor na yan, sa napakalaking problema ang kinakaharap niya. Ngunit nangusap ang mahal na Panginoon sa kanya na huwag niyang gawin yon. At nung siya'y lumingon, wala naman siyang kasama sa kanyang kwarto. Bakit? Sino ang nagsalita sa kanya? Hindi po niya ginawa ang pagpapakamatay, ngunit siya'y dinala ng Diyos sa dako ng Chete Road kung saan ginaganap ang ating krusada sa Hong Kong. Nung siya'y mapadako roon, tumanggap siya sa mahal na Panginoon. At kasalukuyan po ang grado ng kanyang matay, 350. Nung siya po'y dumalo at nagpabautismo, nagulat na lamang siya habang siyang gumagawa ng mga gawaing bahay. Wala na siyang salamin at pinagaling na siya ng mahal na Panginoon. Malaking tulong po ang Ebanghelyo ni Kristo. Minamahal kayong lubos na mahal na Panginoon. Kami po'y nag-anyaya, mga minamahal, na kayo po'y dumalo at huwag kaligtaang dumalo at subaybayan ang banal na gawain ito. Mga araw po ng Martes, ating pong mapapanood ang gawain na ito ng mahal na Panginoon. 1:30 hanggang 3:30 ng hapon. At sundan po ito ng Lunes hanggang Linggo ng gabi, maliban po sa Martes ng gabi wala po tayo. At sa lahat po ng ating mga minamahal na mga kababayan, kami pa tuloy na dumadalangin na nawa ang mga salita ng buhay na ito sa inyo pong lahat na managhanap ng katotohanan. Masumpungan po ninyo sa gawain ito ang tunay na katotohanan at pagsasaliksik ninyo ng kagalingan ng mga karamdaman, paghahanap ninyo sa Diyos. Masumpungan po ninyo sa pamagitan ng gawain ito. Minamahal kayong lubos na mahal pa ng mga minamahal. Huwag po niyong kalimutan na may Diyos na nagmamahal sa inyo. Umasa po tayo na ipagtanggol ang bansang ito na makapangyarihang kamay ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah! God bless you, brethren. We love you in the Lord.